Ibabahi ko gamit ang pamagat, ang propesiya ni Daniel at ang panahon sa pagitan ng mga tipan. At sa madaling salita, ang kasaysayan ng panahong intertestamental ay kilala bilang ang madilim na panahon o panahon ng kadiliman. Dahil maraming scholar ang nag-isip na wala pang gaanong nakasulat tungkol sa mga panahong iyon. Lalo na't hindi gaanong nakatala sa Biblia ang tungkol sa panahong iyon. At walang propesiya at walang gaanong pagtuturo o pagpapahayag ng salitang Diyos noong panahong iyon. Kaya nga iniisip at tinatawag din ito ng mga tao na panahon ng kadiliman. Ngunit ang may akda ng ang pangako ng walang hanggang tipan na siyang ikalimang aklat sa serye ng kasaysayan ng pagtubos ay inaangkin at ipinaliwanag na ang gawaing pagtubos ng Diyos ay hindi kailanman natapos. At nagpatuloy ito. Sa totoo lang, parang isang panahon ng pagkabangkarote kung saan nagbabago ang mga bagay-bagay at malapit mang dumating ang Mesiyas. Papalapit na ng papalapit ang oras. Sa palagay ko ay maari naton itong isipin bilang ang mga panahong ating ginagalawan bagamat hindi pa ito na ipahayag. Walang sinuman ang talagang magpapaalam sa amin na ito na nga, may mga nangyayari, nagkaroon na ng pagbabago sa kasaysayan ng mundo. At sa likod ng lahat ng iyon ay ang Diyos at ang kanyang mapantubos na kalooban. Kaya ibinigay ng Diyos ang mga propesiya sa pamamagitan ng aklat ni Daniel. At titingnan natin ng maikli ang mga propesiyang iyon sa Daniel, Kabanata 2, 7 at 8. At pagkatapos ay isipin ang apat na kaharian na ipinorpesihan ni Daniel sa pamamagitan ng panaginip ni Nabucodonosor at gayon din ng kanyang mga pangitain. Kaya't ating balikan ang Daniel Kabanata 2, mga talata 31 hanggang 35. Bito na naginip si Haring Nabucodonosor. Gusto niyang mabigyang kahulugan ang kaniyang panaginip, ngunit hindi niya maalala kung anong panaginip ang kaniyang napanaginipan. At ang ibang mga pinuno at iba pang mga salamangkero at mangkukulam ng taharian ng Babylonia ay hindi nakapagpaliwanag. Hindi rin nila alam kung anong panaginip ang napanaginipan niya. Ngunit si Daniel, sa pamamagitan niyang karunungan at bahayag ng Diyos, ay nagbigay kahulugan at sinabi niya kay Nabucodonosor, ito ay isang panaginip na iyong napanaginipan o hari. Kaya ito ang unang bahagi ng paliwanag na iyon na nagsasabi sa kanya kung ano ang kanyang napanaginipan. Kaya sa bersikulo 31 hanggang 35, nakita mo, o hari, at narito, isang malaking larawan na ang larawang ito ay makapangyarihang at may lubhang ningning ay tumayo sa harap mo at ang anyo niya ay kakilakilabot. Ang ulo ng larawan nito ay yari sa purong ginto, ang dibdib at mga braso ay pilak, ang gitna at mga hita ay tanso, at ang mga binte ay bakal, ang mga paa ay bahagyang bakal at bahagyang luwad. Talata 34. Habang nakatingin ka, isang bato ang natibag, hindi ng kamay ng tao, at tumama ito sa imahen, sa mga paang bakal at luwad nito, at dinurog ang mga ito. Nang magkakayoy ang bakal, ang luwad, ang tanso, ang pilak at ang ginto na magkatasama ay nangapira-piraso at naging parang tangkay ng tag-init. Mga giikan at tinangay ng hangin ang mga iyon, kaya't wala ni isang bakas ng mga iyon ang matagpuan. Ngunit ang batong tumama sa imahen ay naging isang malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Ito ang salita ng Diyos. Kaya mula sa panaginip na ito, araw, sa pagpapatuloy sa mga talata sa Kabanata 2, ipinaliwanag ni Daniel kung ano ang kinakatawan ng imaheng ito at ng mga bahagi nito. Kaya tingnan natin niyan. At gaya nakikita mo rito, meron tayong Daniel Kabanata 2, Kabanata 7 at Kabanata 8. At ang mga panaginip at pangitain ito ay magkatulad sa kahulugan ng mga ito. Kaya pag-isipan natin, ang larawang una natong nabasa, ang ulong ginto, at habang iniisip natin ito, ang mga halimaw na ito, mga larawan ng Diyos-Diyosan at estatwa, mga material na bagay, mga halimaw, mga hayop, ay kumakatawan sa mga kaharian.
Iyan ang mamamahala sa bayan ng Diyos at magbibigay sa kanila ng pang-aapi, magbibigay sa kanila ng mga kahirapan, mga pagdurusa. At sinasabi ko iyan dahil sa paghahayag, nakita naton ang mga hayop na umahon mula sa dagat at mula sa lupa. Nakikita natin ang halimaw, ang dragon. At maging sa Genesis, ang sangkatauhan ay nahulog dahil sa katusuhan ng halimaw. Tinawag na ahas. Kaya naman, kailangan nating magkaroon ng malinaw na pag-unawa kung ano ang mga halimaw sa Biblia upang maunawaan natin kung anong uri ng panahon ang ating kinabubuhayan. Kaya ang ulong ginto sa Daniel Kabanata 2, talata 38, ipinaliwanag ni Daniel na ito ay kumakatawan sa Babylonia. Ang Babylonia ay kilala talaga sa ginto, sa pinong ginto. Alam noon na lahat ng mga estatwa at imahen na mayroon sila ay mga leon at agila. At kaya sa bersikulo 37 at 38, sinasabi ni Daniel, ikaw o hari ay hari ng mga hari na pinagkalooban ng Diyos sa langit ng kaharian, ng kapangyarihan, ng kalakasan at ng kaluwalhati. Ikaw ang ulong ginto. Kaya ang Babylonia ay ang ulong ginto. Ang susunod ay ang dibdib at mga braso na gawa sa pilak na kumakatawan sa Mede-Persia. Kaya bumagsak ang Babylonia sa kamay ng Medo-Persia na kalaunan ay naging Persya. At muli, kilala ang Persya sa pilak. Ang ikatulong bahagi ng imahem ay tiyan at mga hita na tanso, ang gitna o tiyan at mga hita na tanso na kumakatawan sa Gresya. Kilala ang Gresya dahil sa tansong nakalarawan dito, ang tanso. Mga barya at meron sila. Kilala sila sa kanalang mga kasanayan sa pagtunaw ng tanso. Kaya, ang kinakatawan ng Gresya ay ang tiyan at mga hita na tanso at pagkatapos ng Gresya sa kasaysayan, ang kaharian ay nahati. Ang Gresya ay isang imperyong nahati sa apat na taharian na pinamunuan ng apat na general. Pagkatapos mamatay si Alexander the Great at pagkatapos ay dumagan ang mga binti na bakal na kumakatawan sa Roma. At ang Roma ay kilala sa bakal, bakal, at mga sandata nitong gawa sa bakal. At pagkatapos ng Roma, ang rehimeng Romano ay nawasak. Maraming iba pang mga Romano na nahalo sa ibang mga bansang namuno sa mundo. Kaya ito ay isang panahon sa pagitan ng rehimeng Romano at ng tinatawag na bansang Antikristo. At pagkatapos ay daratong ang Antikristo. At pagkatapos, sa huli, itinatag sa pamamagitan ng batong natibag ng hindi ng mga kamay na dumating at sumira sa imahen. At iyang ang hudyat ng pagtatatag ng kaharian ng Diyos. At ang batong iyon, siyempre ay kumakatawan kay Hesus at sa salita ng Diyos. At pagkatapos, kahalintulad ng mga imaheng ito sa Daniel Kabanata 7, makikita natin ang isang leon na may mga pakpak ng agila. At ang ibinahagi ko kanina ay kumakatawan din sa mga imaheng natagpuan sa Babylon. At pagkatapos ay dumating ang oso na may 3 tadyang sa bibig nito. At sinakop ng Mede-Persya ang 3 bansa o 3 rehiyon, Lydia, Babylonia at Ehipto. Lydia noong 546 BC, Babylonia noong 539 BC, at Ehipto noong 525 BC. Kaya 3 tadyang sa bibig nito. At pagkatapos, ang Gresya ay kinakatawan ng leopardo na may 4 na pakpak ng ibon. Ang leopardo ang pinakamabilis na mammal sa mundong ito o sa gubat. Bukod pa riyan, maurong itong 4 na pakpak. Kaya hindi lang ito mabilis sa mundong ito, kundi mabilis din ito kahit sa himpapawid. Tama ba? At kaya ang leopardo ay may 4 na pakpak at 4 na ulo at ang kapamahalaan ay ibinigay dito. Kaya ang leopardo mismo ay kumakatawan sa Greece na pinamumunuan ni Alexander the Great. Pero kalaunan, lumitaw ang 4 na ulo, ang 4 na general, kuno. Si Alexander the Great ay pinaslang, malamang nila o nga mga tagasunod.
Kaya hinati sa imperyo ng apat na general ang imperyo ng Gresya at pinamunuan ang iba't ibang rehiyon. Pag-usapan natin yan amaya. At pagkatapos, ang Roma ay kinakatawan ng kakilakilabot at nakatatakot at napakalakas na halimaw na may malalaking ngiping bakal. Muli, ang bakal ay ang pangunahing material o metal na ginagamit ng mga Romano sa paggawa ng kanilang mga sandata. At malamang maisip mo ang isang sundalong Romano na may helmet na metal o anong tawag dito, helmet at mga gamit at mga kalasag at baluti at mga armas. At kaya ang ikaupat na halimaw sa pangitain ng apat na halimaw. At pagkatapos ay mayroon kang 10 sungay na lumalabas at 10 sungay ni kaapat na halimaw. Kumakatawan sa iba pang mga bansang susunod pagkatapos ng Roma. Hanggang sa katapusan ng panahon at pagkatapos ay may isa pang sungay na lilitaw sa kanan at pagkatapos ay lalaktaw tayo sa Kabanata 8. Hindi ito masyadong nagsasabi tungkol sa Babylonia, kundi tungkol sa Medo-Persia, isang lalaking tupang may 2 sungay, Daniel, Kabanata 8, mga bersikulo 3 hanggang 4 at bersikulo 20. Ang isang sungay na humaba ay tumutukoy sa Medo-Persia, ngunit nalampasan ng Persya ang Medo. At kalaunan ay naging Persya na lamang na walang Medo. At sa gayon ay sasakupin ng Persya ang Hilaga. Alin ang Armenia at ang mga rehiyon sa paligid ng Dagat Caspian at kanluran ang Babylon, Syria, Asia Minor at Timog ang Egypt. Kaya sasakupin ang Persya ang Hilaga, kanluran at Timog. At ipinopropesiya ni Isaias na sasakupin ng Persya ang isang malawak na lugar ayon sa Isaias 45, talata 1 at 2. At pagkatapos, ang Gresya ay kinakatawan sa Kabanata 8 ng isang lalaking kambing na may kitang-kitang sungay. At ang mga Griego ay tinawag na mga taong kambing noong panahong iyon at kaya kambing at pagkatapos ay ang apat na kapansin-pansing sungay, muli ang apat na general. At saka hindi mo makikita iyon dahil sa akin doon, kundi isang maliit na sungay na lumabas pagkatapos ng apat na sungay. Pagkatapos ng apat na sungay, ayon sa Daniel Kabanata 8, mga bersikulo 9 hanggang 14 at mga bersikulo 23 hanggang 25, pagkatapos ng apat na sungay ay may lumalabas na isang sungay na kumakatawan sa Antikristo. Sa kasaysayan, si Antiochus Sicuba na pag-usapan natin mamaya. Kaya iyan ang buod na ang mga pangitaang ibinigay ng Diyos kay Daniel at kay Haring Nabucodonosor at pinahintulutan si Daniel na bigyang kahulugan upang ipaalam sa atin. Hindi lamang ng agarang kasaysayan na darating pagkatapos ng panahon ni Daniel o sa panahon at pagkatapos ng panahon ni Daniel, kundi ituin ay naglalarawan ng pasulong hanggang sa Apokalipsis, ang huling panahon na ating ginagalawan. At ito ay gayon din, ang apat na kaharian na sasakop sa mundong ito, ang apat na halimaw, ang temang ito ay laganap sa buong aklat, mula Genesis hanggang Ezekiel at Daniel at sa Apokalipsis. At sa Genesis Kabanata 14, makikita naton si Abraham na nakikipaglaban sa apat na kahariang alyado. At ang mga pangalang iyon ay kumakatawan din sa apat na kahariang ito. At nagtatagumpay siya sa pamamagitan ng pagtataboy sa kanila palayo at palabas ng mga hangganan ng lupang ipinangako ng Diyos, si Abraham. Kaya ano ang kailangan natong gawin? Gayon din sa huli, kung saan sila pinalayas ni Abraham hanggang sa Hoba sa Hilaga na aron ang ilog Efrates bilang hangganan. Kaya sa huli, sa pahayag, ang huling digmaan ay magaganap din sa ilog Euphrates. Ito ay isang digmaan at labanan upang itaboy ang mga kaaway mula sa lupain, mula sa kaharian na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya pag-isipan natin yan. Ngunit higit sa lahat,
mula sa aralin ngayon at sa susunod na aralin na siyang magiging huli, tayo ay magiging. Sa madaling sabi, titingnan natin ang ilang detalye tungkol sa Babel mula sa Persian. Pag-usapan natin ng napakaikling ang Babylonia, ang pagbagsak nito. At ang panahong intertestamental ay pangunahin ng mula sa Persya hanggang sa rehimeng Romano. Kaya titingnan nato ang kasaysayang iyan. Sana hindi ka mapagod sa kakaisip nitong kwento. Ngunit, sikaping hanapin ang gawain ng Diyos sa kasaysayang iyon. At ito ay isang kasaysayan na naganap bago pa man dumating si Jesus. At naniniwala ako na nabubuhay tayo sa ganitong uri ng kasaysayan, sa ganitong uri ng mga panahon, naghintay sa pagbabalik ng Panginoon. At ano ang mga bagay na nangyayari bago ang pagdating ni Jesus? Anong nangyayari? At ang kasaysayang ito ay nakatuon sa lupain ng Judea, ang lugar ng bayan ng Diyos. At ano ang nangyayari sa paligid ng lupaing iyon at sa lupaing iyon? Sino ang kumukontrol sa lupang iyan at sa mga tao? At kumusta naman ang mga tao? Tumutugon na? At paano iyon ginagamit ng Diyos upang ihanda ang pagdating ni Hesukristo? Kaya sa madaling salita, ang pagbagsak ng Imperyong Assyria, ang Imperyong Assyria ang unang kapangyarihang pandaigdig noong panahong iyon. At noong 608 BC, si Ashur-uballit, ang pangalawa ng Assyria, ay nahulog sa kamay ni Nabopolassar ng Babylon. Kaya 608, pasabot ginamo ang pinagparasan, dala din akaala kabusa. Bumagsak ang Assyria sa kamay ng Babylonia at ang Babylonia ay isang estadong basalyo sa ilalim ng Assyria at nakamit ang kalayaan sa loob ng mga panahong iyon noong 722 hanggang 710. At pagkatapos ay mula 704 hanggang 703 BC. Noong panahon ni Morodok Baladan o kilala rin bilang Borodok Baladan, hindi si Borokok. At sa panahong iyon, sinakop ng Assyria ang Israel, ang kaharian sa Hilaga, at ang Israel ay bumagsak sa kamay ng Assyria noong 722 BC. At pagkatapos ay sinakop ng Babylonia ang Assyria at naging kapangyarihang pandaigdig. At pagkatapos ay bumagsak din ang Babylonia. At noong panahon ng mga taga-Babylonia, sinakop nila ang Judea o Yuda, ang katimugang kaharian niyang Israel. At si Belshazzar ng Babylonia ay winasak kalaunan ng si Darius Duha, kilala rin bilang Kyaxeres o sinasabi ng ilan na Shaxeres, ngunit sa Hebreyo at Aramaic. Sa panahong iyon, ang si ay hindi binibigkas bilang si, ngunit ang si ay binibigkas ng may matigas at pabulong na tunog. At kaya si Kyaxerxes II noong 539 BC. Kaya si Dario ang hari ng mga Medo. At iyon ay Medi-Persya, tama ma? At ang haring Persya, ang pinuno ng Persya, ay ang hari na kilala natin bilang Cyrus o Curious. Kaya Daniel, Kabanata 5, talata 30 at 31. Kaya bubagsak ang Babylonia sa kamay ng Medo-Persya. At ang pamamahalang ito ng Persya ay tumagal mula 539 o hanggang 331 B. Kaya tingnan natin kaunting detalye mula sa puntong ito, mula sa Persya. At gayang nabanggit ko kanina, si Darius Duha. Si Darius ay tiuhin ni Cyrus. Kaya naman, si Ciro, hayaang si Dario ang mangmuno at maging emperador. Ngunit si Dario ay hindi kasing talino, hindi kasing husay at kasing lakas ni Ciro. Kaya't hindi nagtagal ay pumalit si Cyrus, pumalit naman ang pamangkin. At paano niya nagawang mangibabaw sa buong rehiyon? May pagkamapagparaya si Cyrus. Ang ibang mga estado o kapangyarihan tulad ng mga Hittite na namuno sa mga bansa sa rehiyong iyon noon ay walang pagpaparaya. Inalis nila ang tradisyon, relihiyon, wika at kultura at lahat na. Sinubukan nilang baguhin ang mga tao at baguhin ang kanilang nasyonalidad. Pero medyo naiba si Cyrus.
Hinayaan ni Ciro na panatilihin nila ang kanilang mga wika hanggat nagsasalita sila ng Aramaic na siyang wikang Babylonian o Persian noong panahong iyon ang karaniwang wika. At hinayaan nila silang panatilihin ang kanilang relihiyon kahit na inakala niyang mas mabuti ang kanyang Diyos. At si Ciro ay si Darnyo. Nabanggit ko na ito, pamangkin ni Darius. Siya ang kapangyarihan at utak sa likod ni Darius. At opisyal lang nagsimula si Cyrus. Ang kanyang paghahari sa imperyo ng Persya noong 539 hanggang 538 BC at nagbigay ng utos para sa Israel na bumalik noong 537 BC at sinimula ng Israel ang muling pagtatayo ng templo noong 536 BC. Kaya halos kaagad pagkatapos niyang maupo sa kapangyarihan dahil noong 539 BC, sina Dario at Ciro ang magkasamang sumakop sa Babylonia. At kaya Persian, makilala ang Persya. At pagkatapos, noong bandang 538, siya ang naging hari kapalit ng kanyang tiyuhin na si Darius. At pagkatapos, 537, sinabihan niya ang mga Israelita na bumalik. At sa panahong iyon, natuto na tayo at sana ay magkaroon pa tayong mas maraming pagkakataon para matuto. May isang taong nakaimpluwensya kay Cyrus sa paraang paalisin mo mga Israelita. Dahil sa Isaias, ipinopropesiya ng Diyos tungkol kay Ciro na ibibigay niya sa kanya ang lahat ng mga kahariang ito at mga kapangyarihan. At ang pangalan ni Ciro ay nakasulat sa aklat ni Isaias. At mayroong isang lalaking may pananampalataya sa kanyang gabinete, wika nga, dahil si Daniel ay isang konseho o nasa posisyon ng namumuno. Sa ilalim ng hari noong panahong iyon, mula sa panahon ng Babylonia maging hanggang sa panahon ng Persya. Kaya gayon paman, sinabihan ni Ciro ang mga Israelita na bumalik. At iyan ang unang pagbabalik, tama, mula sa deportasyon o mula sa pagkabihag. At ang muling pagtatayo ay nagsimula noong 536 BC. Kaya ano ang kinalabasan nito? Ang mga dayuhang kapangyarihan ay maaari ring ituring na masasama o masasamang kapangyarihan na kumukontrol sa bayan ng Diyos. Karamihan sa kanila ay nasa pagkabihag pa rin. Pero ano ang kinalabasan nito? Nakatutubos na pananaw sa kasaysayan. Kahit sa panahon ng kahirapan o pang-aapi o kahirapan, ginagawa pa rin ng Diyos ang kanyang gawain upang maghanda para sa kanyang panahon, para sa kanyang kalooban sa hinaharap, para sa kanyang bayan. Kaya naman, kahit na tayo ay dumaranas ng mahihirap na panahon ngayon, maniwala at manalangin tayo na ang Diyos ay naghahanda. Alaman natin o hindi, ang Diyos ay naghahanda para sa atin at para matupad ang kanyang kalooban kahit na sa pamamagitan ng mga kapangyarihan ng mga dayuhang kahariang ito na sa sandaling ito ay umaapi sa bayan ng Diyos. Kaya ang wikang Aramaic ang ginamit ng mga Palestino noong panahong iyon. Ang wikang Aramaic na ito ay isang karaniwang wikang Persyano noong panahong iyon. Kaya tandaan, gusto ni Cyrus na matutunan ng lahat ang kayang wika kahit na panatilihin nila ang kanilang sariling wika. Kaya karamihan sa mga tao sa ilalim ng paghari ng mga Persyano na isang malaki at malawak na rehiyon, lahat sila ay natuto ng Aramaic. Kaya noong panahon ni Jesus, lahat ay nagsasalita rin ng Aramaic kahit na nagsasalita rin sila. Nagsimula akong magsalita ng Griego at pero parang dito sa Singapore ang karaniwang wika ay Ingles. Ngunit ang unang wikang sinasalita ay Chino. Kung mukha kang Asyano, ang mga tao ang unang magsisimulang makipag-usap sa imo sa wikang Chino. Kaya ano ang karaniwang wika? Sa panahong iyo, nung panahon ni Jesus, sinasabing ang Koine Greek ang karaniwang wika, ngunit ang mga tao ay talagang nag-uusap gamit ang Aramaic. Kaya, at isa pang bagay na lumabas mula rito ay ang diaspora. Ang ibig sabihin ng diaspora ay pagkalat. Naganap ang diaspora dahil noong panahon ni Cyrus, hinayaan niya ang mga tao na lumipat sa iba't ibang rehiyon. At ang pagpapahintulot sa mga Israelita na makabalik sa kanilang sariling bansa ay isang bahagi nito. Ngunit ang ibang mga tao
ay nakakalat sa rehiyon ng Babylonia o mga rehiyon ng Persya. At saan man magpunta ang mga Israelita, nagtatayo sila ng mga sinagoga. At kaya nga, nung panahon ni na Jesus at Apostol Pablo, may mga sinagoga saan man sila magpunta. Dahil sa panahong ito, ang mga Israelita na nawala ng templo ay nagnais na sumamba sa kung saan. Kaya sa bawat rehiyon o bayan, nagsimula silang magtayo ng mga sinagoga. Kaya muli, isang paghanda na ginawa ng Diyos. Pagpapahintulot sa bayan ng Diyos na gawin ang mga bagay para sa mga layunin ng ibanghelismo sa hinaharap. At pagkatapos ay darating si Artaherjes ng Persya. At maaring matandaan mo no, na nakita mo ang isang karakter na nagngangalang Artaxerxes sa pelikulang 300. At ang Artaherjes na ito ay lubos na makapangyarihan, ang apo sa tuhod ni Ciro. At siya ay namuno mula 464 hanggang 423 BC. Gusto niyang makipaglaban sa mga Griego para sa Ehipto. At sa Ehipto, palaging mayroong tunggalian para sa kapangyarihan sa pagitan ng Ehipto at ng mga taga-Babilonya at mga Persyano, at kalaunan ay ng mga Griego at mga Romano. Ang Ehipto ay isang mabuting lupain, hula ko, at isang lupain na gustong sakupin ng lahat. Kaya gusto niyang makipaglaban sa mga Griego para sa Ehipto at nagsimula ng mga kampanyang militar. At kaya, para pumunta mula sa Babylonia papunta sa, kung makakapag-drawing ako hito, ang Babylonia at Persya ay nasa panig na ito. Sa panig na ito at pagkatapos ang Ehipto ay nasa panig na ito at ito ang Israel. Ito ang Israel. Kaya para sa kanila, ang Israel na ito ay isang napaka-estratehikong lokasyon at lugar. Kaya ang gustong gawin ni Artaherjes, gusto niyang magtayo ng mga pader ng lungsod dito. Gusto niyang itayo ang mga pader dito upang maging parang proteksyon at panangga ito kung sakaling mangyari. Nais ang mga Ehipsyo na sumalakay at sumalakay pabalik at sakupin ang Persya. Kaya ang Israel ay isang estratehikong lokasyon. Kaya ito ay isang mahalagang lokasyon sa pagtupad sa misyong ito dahil ito ang pinakamalapit na bansa o lugar kung saan maari niyang organisahin ang hukbo at gamitin bilang isang bansang panangga. Kaya hinayaan niya ang mga Hudyo na muling itayo ang lungsod. Gusto niya talaga ang mga pader ng lungsod. Kaya nga, hinayaan niya. Bumalik sina Nehemias ug Ezra at itinayo ang mga pader ng lungsod. Alam mabait naman siya, pero may sarili siyang plano. Minsan hinahayaan ng Diyos na isipin nilang ginagamit nila ang bayan ng Diyos, ngunit ang totoo ay ginagamit pala sila ng Diyos. Naintindihan mo ba? Kaya naman kamangha-mangha ang Diyos. Ang mga planong tumutubos at soteriologikal ay, at sa panahong ito, ay ang pangalawang pagbabalik. Kaya 537 ang unang balik. Ang 5.58 ay ang pangalawang pagbabalik sa ilalim ni Haring Artaxerxes. Ano na naman ang kinalabasan nito? Ang mga taong bumalik, ang mga Israelita o ang mga tao ng Juda, sila ay nakahiwalay na ngayon. Ibig sabihin ay wala silang anumang inaangkat o input mula sa mga dayuhang bansa. Nasayod na sila pag-ayo karon. Og karon naghinulsol na sila sa tibuok nilang kasing-kasing sa ilang mga sayop nga nabuhat kaniadto na maoy na imong hinungdan sa ilang pagkadala sa pagkabihag ug sa pagkaguba sa ilang balaang templo. Ito ay dahil tinanggap at hinayaan nilang makapasok at maapektuhan ng mga taga-Juda ang mga dayuhang Diyos, idulo at impluensya. At kalaunan, sinasamba na nila ang mga idolo na iyon. Kaya napagpasyahan nila, sige, kapag bumalik tayo, kailangan nating manatiling banal, manatiling hiwalay sa lahat ng ibang mga bansa. Kaya inihiwalay nila ang kanilang mga sarili.
Tungod sa grasya sa Dios, miuswag ang mga Judiyo. Nining panahon na naglain sila gikan sa ubang kultura og nasod og nagsugod sila pagtutok sa pulong sa Dios. Andaam, hadam, nawala nila ang mga balumbon ng salita ng Diyos. Nawala nila ang templo. Kaya sa pagkakataong ito, sinasabi nila, kailangan nating pangalagaan ang salita ng Diyos. Kaya mayroon silang mga eskriba at mayroon silang mga taong nagturo. Napakakonserbatibo. Dahil sa pagkakahiwalay na ito, sila ay naging napakakonserbatibo sa relihiyon at nakatuon sa batas. At ang mga guro at tagapagtanggol ng batas na ito ay tinatawag na Hasidim. Nakalaunan ay tinawag na mga Pariseyo noong panahon ni Jesus. Kaya lumitaw ang mga Pariseyo sa panahong ito. At saka dumating ang mga eskriba sa unang pagkakataon sa panahong ito dahil kailangan nilang maramihang ilatala ang Biblia. At kailangan nilang tiyakin na ang Biblia, ang mga manuskrito, ay kinopya ng walang anumang pagkakamali. Kaya mayroon silang iba't ibang mga patakaran, napakahigpit na mga patakaran sa pagkopya at paggawa ng mga manuskrito. Tulad ng kapag ang pangalan ng Diyos na Yahweh ay lumitaw at kailangang isulat ito ng iskriba at maghugas o bago ito isulat, maghugas muna kayo at maligo. Maligo muna bago sila dumating at maghugas. Kaya kung maraming beses na nagpapakita si Yahweh, para silang naliligo ng ilang beses sa isang pahina. At kung sakaling magkamali sila, kailangan nilang itapon ang buong bagay na iyon at magsimula muli. Ngunit kalaunan, maging ang panuntunang iyon ay unti-unting binaluktot. Kaya ang ikatulong pagbabalik ay noong 444 BC. Pag-isipan natin ang pagkakabahabahaging ito ng mga Samaritano at pagkatapos ay ipagpapatuloy natin ang natitirang panahon ng mga Griego at Romano. Sa susunod na lektura, kaya ang pagkakawatak-watak ng mga Samaritano tumaas o lumala pa sa panahong ito nang ang mga tao ng Juda ay dinalang bihag sa Babylonia. May mga taong tumakas patungo sa kalapit na Samaria at nagpakasal sa mga babaeng hentil doon. At kaya ang kanilang mga anak ay maghahalo ng dugong Hudyo at mga himpil. At ang mga henerasyong iyon at mga henerasyong pagkatapos noon ay tinawag na mga Samaritano. At tema, ang mga Hudyo ay nagalit sa katotohanan ng kanilang pinagtagsilan ang bansa, pinagtagsilan ang Diyos, pinagtagsilan ang kanilang bayan, at tumakas patungong Samaria. At sa makatuod, nang sila ay bumalik, hindi na nila sila ipinuring ng mga tao, itinuring pa nila silang mas mababa kaysa sa ibang mga hintil. At sila lang po, ang puot ay sadyang hanggang sa walang katapusan. Kaya ang Samaria ay matatagpuan sa pagitan ng Galilea at Judea. Ito na naman ang dagat Mediteraneo at iyon ang dagat ng Galilea. Tama? At kaya ito ang Galilea at narito ang Samaria at ito ang Jerusalem. At kaya ang lugar na ito, ang Samaria dito, sa panahon ng mga divided kingdoms, ito ang Northern Kingdom. Kaya ang Samaria ay matatagpuan sa pagitan ng Galilea at Judea. At nang ang mga Hudyo ay ipinatapon, ang ilang mga Hudyo ay nagpakasal sa mga babae sa Samaria. At para sa mga Hudyo, ang pag-aasawa sa pagitan ng mga hindi Hudyo ay kasuklam-suklam. Gayunpaman, ang Samaria na binubuo ng mga inapon ng mga pamilyang nag-asawa ay tumanggap ng mga paniniwalang Hudyo at nagtayo ng templo para sa kanilang sarili. At makikita natin iyan sa Juan Kabanata 4 nang lumapit ang babaeng Samaritana kay Jesus at nagtanong sa kanya tungkol sa kung saan tayo sasamba. Kaya nga tinutukoy niya ang bundok ng Gerizim na nasa Samaria. At sa Shechem
at mayroong isang templo roon o ang templo sa Jerusalem. Kaya alin? Saan? Kaya mula noon, isang insulto sa mga Hudyo ang makipag-usap man lang sa mga Samaritano. Sa kabaligtaran, kinamumuhian ng mga Samaritano ang mga Hudyo dahil din sa inakusahan ng mga Hudyo ang mga nag-aasawa sa mga Samaritano bilang mayayaman at makapangyarihan na hindi man lang ipinatapon. Ngunit namuhay ng maginhawa sa tulong ng kaaway habang sila ay nagdurusa sa pagkatapon. Ang mga Samaritano ang siyang musaba. Marahas na naantala ang muling pagtatayo ng templo, pati na rin ang templo ni Zerubabel sa loob ng 16 na taon. Kaya ang susunod ay ang tuntuning Griego. Kaya iisipin natin ang pamamahala ng mga Griego at ng pamamahala ng mga Romano at iisipin ang dinastiyang Hasmoniano ang pangunahing paksa sa susunod nating pagkikita. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa Langit, maraming salamat po sa pagbibigay mo sa amin ang pagkakataong ito. Pag-isipan ang kasaysayan, isang napakahalagang kasaysayan. Naganap bago pa man ang pagdating ni Hesukristo, kahit sa gitna ng kaguluhan, pakikibaka at paghihirap, Diyos, inihanda mo ang katuparan ng iyong kalooban at inihanda mo ito. Protektahan at ingaton ang imong mga tao. Ama, nabubuhay kami sa galitong mga panahon ng kalituhan, kaguluhan, digmaan, sakit o kahirapan. Ngunit Ama, naniniwala kami na Ikaw ay patuloy na gumawa, nagtrabaho upang protektahan kami, ingatan kami, iligtas kami, at naniniwala kami na ang oras ng iyong pagbabalik ay nalalapit na. Malapit na at napakalapit na. Kaya tulungan mo kaming maging handa na. Tulungan mo kaming maging alerto at disin. At tulungan mo kaming maunawaan ang huwaran ng iyong gawain sa kasaysayan ng pagtubos. Maraming salamat po sa inyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalangin. Amen.